Isa po ang balitang hali sa mga unang nagbalita sa inyo ng sunog sa isang residential building sa Maynila kahapon. Pahirapan na naging pag-apula ng mga bumbero sa sunog. Ang unit kasing nasusunog nasa ika-15 palapag pa ng gusali. Balitang hatid ni John Consulta. Mula sa labas, kita kung gaano kataas ang sunog na dapat apulahin ng mga bumbero sa 15th floor ng Legazpi Tower 300 sa Maynila. Sa loob naman, nakuna ni Uber Ange de Leon ang matubig ng sahig sa 15th floor sa gitna ng pag-apula sa apoy. Gayun din ang makapal na usok mula sa unit na pinagmulan daw ng sunog. Nakausap din niya ang dalawang Filipino seafarer na kasamang umuupa sa unit ng isang Korean national. Ang iba pang residente ng gusali, nagmamadaling bumaba, bit-bit ang anumang matatalang gamit. What about your appliances? You just left them? Oh yeah, everything's there. Safety is more important than our material stuff. So nawala yung puso ko. Talagang kinabahan ako kahit talagang tao. Tinakbo ko na kagad yung mga matanda sa baba. Naba ko na kagad. Napauwi rin si Manila Mayor Alfredo Lim na residente ng gusali. Siyempre, nandiyan yung anak ko eh. Oh. Ba't hindi ka naman matatakot? Sabi nila, naiwan daw yung plancha. Yun daw pinagmulan eh. Dahil nasa 15th floor ang sunog, hindi agad ito naakyat ng mga bumbero na hanggang 12th floor lang ang naabot ng dalang fire ladder. Sa halip na gumamit ng mga elevator ay dumaan na lamang sa mga hagdan tulad nito yung mga residente mula 15th floor hanggang 22nd floor para nga makaiwas doon sa kumakapal na usok sa gusali. Habang yung mga bumbero naman na paakyat dito sa condominium ay agad na tinungo ito ang mga fire hose cabinet na nakaposisyon sa iba't ibang lugar dito sa condominium para agad na magamit para mapula ang apoy sa 15th floor. Gumamit na ng espesyal na truck ang mga bumbero, pero ang pressure o buga ng tubig naman hanggang 14th floor lang. Ang difficulties natin sa high-rise building, considering na yung involved na structure, involved na unit ay confined dahil may isang pintuan lang yan at saka yung bintana nasa likuran naman ng building, hindi naman natin ma-approach dahil sa sobrang taas ito. So yung usok, although nahirapan, nagawa namin ng paraan na kasi kami naman may equip na ng breathing apparatus. May mga responders natin ay mga self-contained breathing apparatus na pag-amin ng administrator ng gusali, wala silang water sprinkler system. Aabot sa 5 milyon ang kabuuang pinsala sa isang unit na nasunog. Kasi ito 1980s pa ito eh. Hindi pa uso ang sprinkling system nun eh. Yung mga old buildings naman po, yung mga old structures ay binibigyan naman po ng Bureau of Fire Protection para i-correct yung mga requirements pagdating po sa sprinkler system. John Consulta, GMA News.